Hindi lahat ng long-distance relationship ay dapat bitawan. Pero hindi rin lahat ay dapat ipaglaban. Kung OFW ang partner mo o ikaw mismo ang nasa ibang bansa, alam mong hindi biro ang LDR. May mga araw na okay kayo. May mga araw na parang ang layo-layo na talaga ng isa't isa. At ang pinakamahirap na tanong ay hindi, mahal pa ba niya ako? Kundi, kapit pa ba kami sa relasyon? O kapit na lang kami sa alaala ng dati naming pagmamahalan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga senyales na hindi na ang distansya ang problema, kundi ang relasyon mismo. Hindi ang LDR ang problema. Bago tayo dumiretso sa mga senyales, gusto kong linawin ang isang bagay. Maraming studies ang nagsasabi na hindi ang layo ang pangunahing dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga long-distance couples. Sa katunayan, may mga mag-asawang magkalayo ng libu-libong kilometro pero matatag pa rin. At mayroon ding magkasama sa iisang bahay pero matagal nang emotionally disconnected. Ibig sabihin, ang tanong ay hindi, magkalayo ba kayo? Ang tanong ay, ano ang nangyayari sa relasyon ninyo habang magkalayo kayo? Una, ikaw na lang ang lumalaban. Normal na may pagkakataong mas busy ang isa. Pero kung napapansin mong ikaw na lang ang laging unang nagme-message, ikaw na lang ang nagyayaya ng video call, ikaw na lang ang gumagawa ng paraan para magkausap kayo, at kapag tumigil ka, parang tumigil na rin ang relasyon. Hindi na ito simpleng pagiging busy. Kapag isang tao na lang ang may effort, unti-unti nang nawawala ang pagiging magka-partner. Ang relasyon ay hindi dapat binubuhat ng isang tao lang. Pangalawa, nawawala na ang totoong usapan. Hindi sukatan ng healthy relationship ang dami ng messages. Pwede kayong mag-chat buong araw pero wala namang totoong connection. Puro, kumain ka na? Ingat. Good night. Walang usapan tungkol sa nararamdaman. Walang kwento tungkol sa mga pangarap. Walang pag-uusap tungkol sa mga problema. Kapag ganito ang nangyayari, unti-unting nagiging strangers ang dalawang taong dating pinakamalapit sa isa't isa. Pangatlo, wala ng direksyon ang relasyon. Isa ito sa pinakakaraniwang lumabas sa mga research. Tanungin mo ang sarili mo, may plano ba talaga kayo? May timeline ba? May usapan ba kung paano matatapos ang pagiging long distance? O lagi na lang, tingnan na lang natin, bahala na. Darating din tayo dyan. Hindi kailangan eksakto ang petsa, pero kailangan may direksyon. Dahil kung walang direksyon, ang paghihintay ay nagiging walang katapusan. Pang-apat, mas marami ng pagod kaysa saya. Lahat ng relasyon napapagod. Normal iyon. Pero hindi normal kung halos araw-araw mas nangingibabaw ang anxiety, ang overthinking, ang pagdududa, ang pag-iyak, ang emotional exhaustion. Kapag mas madalas ka nang umiyak kaysa ngumiti, mas madalas kang kinakabahan kaysa panatag. At pakiramdam mo, ubos na ubos ka na. Mahalagang tanungin, ano pa ba ang ibinibigay ng relasyong ito sa'yo? Panglima, nawala na ang tiwala at napalitan ng pagkontrol. Normal lang ang mag-alala, normal ang mangumusta. Pero may malaking pagkakaiba ang concern at control. Kapag kailangan mong mag-report ng bawat galaw mo, kapag nagagalit siya dahil hindi ka agad nakapag-reply, kapag bawat delayed message ay nauuwi sa away, hindi na yon simpleng selos. Unti-unti nang nawawala ang tiwala. At kapag wala ng tiwala, napakahirap buuin muli ang emotional security ng relasyon. Pang-anim, hindi natugma ang salita at aksyon. Madaling sabihin ang, mahal kita, miss na kita. Mas mahirap itong patunayan. Ang tunay na commitment ay nakikita sa consistency. Kung sinabing tatawag, tumatawag. Kung may pinangako, sinisikap to pa rin. Kung may problema, hindi nawawala. Hindi sapat ang matatamis na salita kung kabaliktaran naman ang ipinapakita ng kilos. Pampito, hindi na kayo team. Ito marahil ang pinakamahalagang senyales. Kapag may problema, magkakampi pa rin ba kayo? O magkalaban na? Sa healthy relationship, ang mindset ay, tayo laban sa problema. Hindi, ako laban sa'yo. Kapag bawat hindi pagkakaunawaan ay nauuwi sa sisihan, pag-iwas o pananahimik ng ilang araw,
unti-unting nawawala ang pakiramdam na may kasama ka pa sa laban. Bago ka gumawa ng desisyon, subukan mong sagutin ang 4 na tanong na ito. Una, may pagmamahal pa ba? O nasanay na lang kayong nandyan ang isa't isa? Pangalawa, pareho pa ba kayong nag-i-effort? O isa na lang ang kumakapit? Pangatlo, may malinaw pa ba kayong direksyon? O puro paghihintay na lang? At panghuli, kapag iniisip mo ang relasyon ninyo, mas madalas ka bang nakakaramdam ng kapayapaan o pagod? Minsan, nasa mga tanong na ito ang mga sagot na matagal na nating iniiwasan. Hindi madaling bitawan ang isang long-distance relationship, lalo na kung maraming taon na ang pinagsamahan, lalo na kung OFW ang isa sa inyo at alam mong bawat araw na magkalayo kayo ay isang sakripisyo para sa kinabukasan. Pero tandaan mo ito, ang distansya ay hindi laging sumisira ng relasyon. Mas madalas, inilalabas lang nito ang mga problemang matagal nang nandyan. Kung may tiwala, may effort, may respeto, at pareho pa rin kayong may gustong buuin na kinabukasan, may dahilan para ipaglaban ang relasyon. Pero kung paulit-ulit kang nasasaktan, ikaw na lang ang lumalaban, at wala na kayong parehong direksyon, baka ang pinakamahirap na desisyon ay siya ring pinakamabuting desisyon. Dahil minsan, hindi sukatan ng pagmamahal ang tagal ng paghihintay. Ang tunay na tanong ay, pinipili pa ba ninyong dalawa ang isa't isa, araw-araw, kahit mahirap? Kung oo, may pag-asa pa. Kung hindi na, baka panahon na para piliin mo rin ang sarili mo. Dahil hindi lahat ng relasyong matagal ay relasyong dapat pang ipagpatuloy. Pampito, hindi na kayo team. Ito marahil ang pinakamahalagang senyales. Kapag may problema, magkakampi pa rin ba kayo? O magkalaban na? Sa healthy relationship, ang mindset ay tayo laban sa problema. Hindi, ako laban sa'yo. Kapag bawat hindi pagkakaunawaan ay nauuwi sa sisihan, pag-iwas o pananahimik ng ilang araw, unti-unting nawawala ang pakiramdam na may kasama ka pa sa laban. Bago ka gumawa ng desisyon, subukan mong sagutin ang 4 na tanong na ito. Una, may pagmamahal pa ba? O nasanay na lang kayong nandyan ang isa't isa? Pangalawa, pareho pa ba kayong nag-i-effort? O isa na lang ang kumakapit? Pangatlo, may malinaw pa ba kayong direksyon? O puro paghihintay na lang? At panghuli, kapag iniisip mo ang relasyon ninyo, mas madalas ka bang nakakaramdam ng kapayapaan o pagod? Minsan, nasa mga tanong na ito ang mga sagot na matagal na nating iniiwasan. Hindi madaling bitawan ang isang long-distance relationship, lalo na kung maraming taon na ang pinagsamahan, lalo na kung OFW ang isa sa inyo at alam mong bawat araw na magkalayo kayo ay isang sakripisyo para sa kinabukasan. Pero tandaan mo ito, ang distansya ay hindi laging sumisira ng relasyon. Mas madalas, inilalabas lang nito ang mga problemang matagal nang nandyan. Kung may tiwala, may effort, may respeto, at pareho pa rin kayong may gustong buuin na kinabukasan, may dahilan para ipaglaban ang relasyon. Pero kung paulit-ulit kang nasasaktan, ikaw na lang ang lumalaban, at wala na kayong parehong direksyon, baka ang pinakamahirap na desisyon ay siya ring pinakamabuting desisyon. Dahil minsan, hindi sukatan ng pagmamahal ang tagal ng paghihintay. Ang tunay na tanong ay, pinipili pa ba ninyong dalawa ang isa't isa, araw-araw, kahit mahirap? Kung oo, may pag-asa pa. Kung hindi na, baka panahon na para piliin mo rin ang sarili mo. Dahil hindi lahat ng relasyong matagal ay relasyong dapat pang ipagpatuloy.